Yes. Tacloban kasi, yung dalawa, may hinahanap sila, yun ng bully daw sa kanila. Yun ang kwento ha, hindi ko nga, di ba hanggang ngayon hindi pa rin na-establish kung sino yung bully na yon at sino ba talaga yung tina-target nila. But in case gano'n, no, kung talagang pinipilit or meron talaga silang target, at nakita nila, sabihin natin, nakita nila doon, nasa loob ng classroom na yon yung target na gusto nila. So, sa pilitan nilang susubukan buksan yung pintuan. How do you address that in Well, case? kaya nga when we do lockdown procedure, hindi lang basta sapat na i-lock mo. Meron ding barricade, i-barricade mo, itambak mo lahat ng mga Silya. ng mga upuan, ng mga Oo. desk Oo. sa door. Oo. So may barricading. Basta ang important diyan, ma'am, is kailangan nating i-deny entry or i-delay Oo. yung entry. Nakikita natin 'di ba yan sa Oh, yan. sa Oo. video natin, 'di ba? Oo, So simulation, yan, oo. talagang tinambak nila yung mga upuan para ma-delay yung Ayun, oo, pagpasok. nandoon. Oo, okay. Sir, paano naman po pag nakapasok na, halimbawa, yung salamin po ng inyong classroom, ay nakakuha po yung perpetrator ng pambasag at nakapasok po sila o siya. Ano na pong gagawin kapag kasama yun na po sa kwarto yung perpetrator? Well, diyan na po papasok yung fight na mode, no? Kasi run, hide, fight. That is your last resort. Sa mga estudyante, kaya nga dapat age-appropriate din yung approach natin sa pagturo nito, di ba? Because we don't want to promote additional violence, di ba? But as a last resort, para mga survive tayo since nandyan. So siguro the teacher-led yung actions na to, no? Pwedeng lumaban, pwedeng kumuha ng any improvised na gamit, yung lamesa nila, anything. Parang at saka I will use the term swarm, kukuyugin mo, di ba? Kasi isa lang naman yan, kaya-kaya ng maraming adults yan. Wala high school, baka kaya naman. Well, that is the last resort because we don't want to endanger also yung mga kabataan natin. But yun yung sagot doon. We need to talagang by all means fight our lives, defend our lives. I just want to share also, Martin, no? Kasi may narinig po ako na may nagsabi sa akin. Sa Amerika kasi, may mga drills talaga silang ganito. Kasi nga, it's a usual occurrence eh. Pag sinasabi sa kanila, dapat pag mag-hide, yung they should stay against the wall para hindi daw sila nakikita. Kasi sabi mo nga, yung mga classrooms dito, puro mga bintana, cross-ventilation. Kasi ang iinit, public schools, normally, wala naman mga aircon. So, kung hindi nga sila pwede dun sa sentro at wala silang kortina, dapat dumapa na malapit dun sa pader. Pader. Oo, yes, correct. Yun ang mga dapat nilang, dun sila magtatago. Yes, that's very accurate. Actually, that is the principle of cover and concealment. Kaya kailangan din ituro yan. So pag sinabi nating concealment, nakatago ka lang sa isang object, but not necessarily protektado ka sa mga bala na lumilipad, no? Pagka nakatago ka sa isang pader or anything that will repel bullets, sa tawag mo doon cover. So dapat you seek for cover. Tama ka doon, the most practical thing to do, doon ka sa Stay pader. against the wall. Concrete wall, baka mamaya Concrete wall. kasi. Ay, oo nga, wag yung pagpag. Dapat concrete wall. Baka mamaya kahoy din yan, bullets will just pass through it.